At dahil nga nag-trending ang ating suman kamuting kahoy, marami pa rin ang nagtatanong kung ano daw ang ating recipe at paano ito lutuin yung ganitong klaseng pagkaluto ng sumang kamuting kahoy. Kaya naman magluluto ulit tayo for the second time around, pero sa recipe ito ay gagamit lang tayo ng 2 kilo instead na 5 kilo. At ipapakita pa natin ng mas detalye pa ang bawat proseso. At ito na nga yung 2 kilo ng ating kamuting kahoy, no, binili ko lang ito sa palengke. Sakto talaga ito sa 2 kilo dahil tinanggalan muna ito na atin ng mga bulok-bulok bago niya timbangin. Ang bait niya ate, bihira lang yung ganun. Madalas kasi sa mga nabibilan ko ay diretso timbang na, kaya naman pag uwi ko sa bahay ay halos wala nang matira sa aking kamuting kahoy dahil puro bulok ito. Katapos nga nating mabalatan ay huhugasan lang natin ito at gagadgarin. Masyadong malalaki at magulang na itong ating kamuting kahoy kaya hindi ko na sinasama yung gitna nito. Kaya sa paggagadgad ay pahiga lang hanggang sa ninipis yung kamuting kahoy at maiwan yung gitna, yung pinakasubok. At itatapon na natin ito. Ito na pala yung nagadgad natin sa 2 kilo. Ngayon naman ay susukatin natin ito sa ating sukatan na baso para malaman natin kung ilang cups mayroon ang 2 kilong kamuting kahoy. At mayroon nga siyang 6 cups na ginadgad na. Ngayon naman ay papipigaan natin ito at habang nagpipiga sila ay asikasuhin naman natin ang dahon ng saging. Madalas bumibili na lang talaga ako ng dahon sa palengke kasi maganda na, malinis pa at nakakatipid pa ako ng oras. Mura lang din naman ito dito sa amin, ay 50 pesos isang bundle at bumabalot na ito ng 100 pieces na suman or sobra pa. Ito na pala yung pinapapigaan natin, hinimay na rin nila. Ngayon ay lalagyan natin ito ng asukal at gata. Binawasan ko pala ito ng 1 cup para sa palaman, bali 5 cups na lang ito. Ngayon ay lagyan natin ito ng 1/4 kilo brown sugar at haluin. At ilagay din natin dito yung latak ng pinagpigaan, ito yung puti para mas lalong kumunat yung ating suman. Tinapon ko lang yung tubig para makuha ito. Ito pala yung cassava starch na tinatawag nila. Para siyang chalk, matigas pero kung nababasa ay natutunaw naman. Ngayon ay maglalagay tayo ng isang basong gata. Ito yung pangalawang gata. Ginagawa natin ito para hindi maging dry yung suman since pinigaan natin yung cassava. Haluin lang natin ng mabuti at iset aside. Ngayon naman ay pupunta tayo dito sa ating palaman. Sa kaldero maglagay lang tayo ng 2 baso ng gata. Ito yung unang piga, tapos pakuluin lang natin ng saglit at ilagay na natin yung isang baso ng ginadgad na kamuting kahoy. At ilagay na rin natin ang 1/4 kilo na brown sugar. Haluin at lulutuin muna natin ito ng bahagya. Huwag tigilan sa paghahalo hanggang sa maluto. Tapos maglagay na rin tayo ng 1/4 cup muscovado sugar or kinugay. Optional lang ito kahit hindi nyo nalagyan. Masarap pa rin naman yung palaman natin. Pero mas masarap kapag merong ganito yung muscovado sugar kasi nagbibigay siya ng aroma at ibang kulay sa ating palaman. At para mas lalo pang sumarap, maglagay pa tayo ng isang basong kinayod na buko. Mahina lang yung apoy natin dito ha. Kunting-kunti na lang maluluto na ito. Pagkaluto nga ay pinalamig ko muna ito ng bahagya bago tayo magbalot. At nabalot ko na pala lahat, no. Ito na lang yung natira, isang kutsara na lang do. At ito na lang yung ipapakita ko sa inyo sa ating pagbabalot sample. Baka sasabihin na naman kasi na di ko pinapakita kung paano balutin. Kaya ito na. At ito na nga yung pinaka-free taste natin, no, kasi maliit lang siya. At ito pala yung natira sa ating palaman. May paggagamitan pa ako dito kaya sinadya ko talagang medyo damihan ito. Bali, ito na pala yung mga nabalot natin sa recipe ito. Nakagawa tayo ng 32 pieces na suman, hindi kasama yung maliit. 30 pieces dito ay order at ang 2 piraso ay syempre pangkain natin at para na rin sa ating pang vlog. Pinalastik ko muna ito kasi bukas ko pa ito lutuin. Okay lang yan, basta ilagay lang ito sa ref. In-steam ko ito sa loob ng 1 oras para siguradong lutong-luto. Basta steam ay 1 oras talaga. At luto na nga, no, ito yung 2 piraso na sobra. Ito yung gawin nating sample.